Mabuti naman mga kababayan, kaliwat ka ng banat ngayon yung mga senador natin sa paglalagay ng floating barrier ng mga Chinese sa West Philippine Sea. Doon mga kababayan sa Baho di Masinloc. Di ano niya Mr. Maravillas, ano tingin mo? Umiipa lang? Okay na rin po kahit umipal sila dito po. Mas makakabuti naman po yung umiipal sila kaysa kumamping. Di ba? Ang importante doon, at least, kinokondem nila mga kababayan yung kawalangyaan na ginagawa sa atin ng mga Chinese sa West Philippine Sea. Kaysa yung ibang senador, tahimik. At yung ibang opisyal, yung masaklap mga kababayan, pro-Chinese. But anyway, mga kababayan, yung ating gobyerno naman po ay nagpaabot na po ng reaksyon tungkol dito. Ayan po, yung balita sa Philippine Star, Philippines to take appropriate actions to remove China's barrier, protect Filipino fishers. Ganon din po yung headlines ngayon ng Manila Bulletin. Yan po yung mga balita ngayon. So sabi dyan mga kababayan sa Manila Bulletin, Philippines to take all measures to protect fisher folk, uphold sovereignty in the West Philippine Sea. Kaya lang mga kababayan, ito yung masaklap na balita. Basahin po natin. Habang mga kababayan, yung mga Filipino fishermen are not allowed doon po sa West Philippine Sea. Ito naman po yung kaganapan sa Tugigaraw Airport. VIP yung pagtrato sa mga Chinese doon. Yan mo, bagong VIP. Heroes Lounge of Tugigaraw Airport. Chinese Hangout. VIP yung pagtrato ng, ng mga Chinese po doon. Ganon mga kababayan. Di ba nakakainit ng ulo? Habang sinasalaula po tayo, mga kababayan ng mga Chinese dito sa West Philippine Sea, VIP yung pagtrato naman doon sa airport ng airport ng Tugigaraw, Cagayan. Yung lalawigan po ni Governor Mamba. Alams na this. Ito pa yung isang nakaka-init ng ulong balita. Ayan po, yung isang Filipino fisherman pinaghabol ng Chinese Coast Guard po. Ayan po, mga kababayan. Yan ang balita. You see, mga kababayan. At ito pa, idagdag ko pa na isa pang nakakainit ng ulong balita. Ano yan, Mr. Maravillas? Basahin na lang po ninyo. Headline po ng Philstar. Sabi dyan, Stella Kimbo bears OBP's 125 million confidential funds is spent in just 11 days. Ayan po. Yan po ang balita, Just 11 days, mga kababayan. Ano sa tingin niya? Ikawan niya talaga, Mr. Maravillas. But before ko ibigay sa inyo yung mga kwentong yan, click subscribe mo na dito sa ating YouTube channel. And like and share na rin po ninyo ng ating video. At huwag na rin po ninyo na skip yung ating mga commercial ads para tuloy-tuloy ang pag-unlad ng bagong Pilipinas, the land of fear. And saka pala, hit the notification bell para automatic yung notification po para sa inyo once na tayo po ay may mga bagong uploads. Ngayon, dito na muna tayo sa mga balita, mga kababayan, na galit yung mga senador. Pero yung ating gobyerno po ay nagpaabot na rin po ng kanilang
pahayag. Sabi nila po, gagawin nila yung lahat ng pamamaraan to protect the fisher folks at tatanggalin nila ito pong floating barrier na nilagay ng mga Chinese and protect the sovereignty diyan po sa Bajo de Masinloc. Yan mismo po mga kababayan yung sabi ni National Security Advisor Eduardo Anyo. So sabi dito, Anyo condemned the Chinese Coast Guard for installing a floating barrier diyan po sa Bajo de Masinloc. Sa kanya pong pinalabas na statement, sabi ni Anyo na itong barrier niya violates the traditional fishing rights of Filipino fishermen whose rights have been affirmed by the 2016 arbitral ruling rejecting Beijing's expansive South China Sea claims. Yan po ang sabi ni Secretary Anyo sa kanyang statement ngayong araw na to. So sabi po niya, it ruled categorically that such action by the People's Republic of China violated the traditional fishing rights of our fishermen in the shoal who have been fishing there for centuries na po. So sabi niya, any state niya that prevents them from doing artisanal fishing there violates UNCLOS in international law in general. According to Anyo, we will take all appropriate actions anya to cause the removal of the barrier. So tatanggalin nila mga kababayan ito. Ipag-uutos nilang tanggalin. And to protect the rights of our fishermen in the area. So sabi po ni Anyo na nakarating na po sa kaalaman ng ating Pangulong Bongbong Marcos ang mga latest development na to na ginawa ng Chinese Coast Guard sa West Philippine Sea. Lalo na po itong dyan po sa paligid ng Bajo de Masinloc saka sa Ayungin Shoal. Ganon din mga kababayan yung sinabi ng Department of Foreign Affairs. So yan mga kababayan yung sabi ng Department of Foreign Affairs. Sabi rito, the DFA vowed to take all necessary measures to protect the Philippine sovereignty in the livelihood niya ng ating mga kababayang Filipino after China illegally installed floating barriers and prevented fishermen from their fishing grounds. Diyan po sa Bajo de Masinloc. Atin anya yan na Bajo de Masinloc, sabi ng DFA. It is anya an integral part of the Philippines over which we have sovereignty and territorial jurisdiction based on the United Nations Convention on the Law of the Sea. So yun mga kababayan ang sabay-sabay, sunod-sunod na mga pahayag ng ating mga authorities. Ngayon, yung mga senador natin, kanya-kanyang banat naman po, siyempre. Ayan pa, senators condemn China's floating barrier in the West Philippine Sea. Sabi ni Senator Risa Hontiveros, China's cruelty anya knows no bounds. They are shamelessly aggressive in blocking our fishermen from our seas. Napakawalang hiyaan niya itong mga Chinese na to. Pero VIP po yung pagtrato doon sa airport ng Tugigaraw. You see? Sabi rito, the minority senator also called on the Marcos administration to review the national policy toward China. We should no longer accept acts like this going unpunished. If we allow China's bullying to continue, it will cost the lives of our own people, sabi po ni Hontiveros. Pero siyempre, majority sa ating mga kababayan, lalo yung mga Marcos loyalist, ang iniisip ngayon, umipan naman na niya si Risa. Di ba? Lagi man po.
Pero okay na po ito kaysa naman po tulad ni ni Robin Mau. Di ba? At saka ni Sarah Mau na ang ganda nung pagtrato sa mga Chinese po. Nag-message pa siya ng salitang Chinese sa 74th anniversary ng China. Ngayon, sabi naman po ni Senate Majority Leader Joel Villanueva, yung installation niya of floating devices diyan sa sa Baho de Masinloc significantly impacts the livelihood of our fishermen who depend on the seas. Siyempre po naman, si Senator Francis Tolentino expressed support for the proposal to remove the floating barrier. Yun na po yung gagawin ng ating gobyerno. Ayan mismo yung naging statement, mga kababayan, ni National Security Advisor Eduardo Anyo. So, abangan natin mga kababayan kung paano gagawin ng ating mga members ng Philippine Coast Guard. Siyempre, nakasupport yung Philippine Navy. And maybe mga kababayan, sa pagtanggal nitong mga floating barriers, nakatingin naman po, naka-observe yung US Poseidon. Di ba? Importanteng may nakadungaw. Kasi baka kung may mangyari pong masama sa ating Coast Guard, alam na nila kung ano yung gagawin. Kaya lang mga kababayan, sabi natin, ito yung masaklap na balita. Yan po. Abang napakasama yung pagtrato sa atin ng mga Chinese, ito naman po, VIP, yung ating ginagawa. VIP treatment po. Yan sa Tugigaraw Airport para sa mga Chinese. Umusok po si dating retired Marine Colonel Ariel Quirobin. Siya yung nag-post niyan. Nag-expose ng napaka-VIP treatment po sa mga Chinese sa Tugigaraw Airport. Ayan po yung sabi niya, sabi rito sa balita. Retired Marine Colonel and Medal of Valor awardee Ariel Quirobin has flagged the apparent red carpet treatment being given to the Chinese at the Tugigaraw Airport in Cagayan. So sabi rito, in a September 23 Facebook post, Quirobin expressed dismay after he and other retired generals were banned from using the Heroes Lounge inside the airport niya. Pero yung mga Chinese allowed doon. Pinagsabihan niya kami doon sa Tugigaraw Airport na naka-reserve lang ito na VIP lounge, mga kababayan, para sa mga Chinese-looking individuals. Yan po ang sabi niya, mga kababayan. Dapat niya, singkit lang ang nandiyan. Allowed. Pag singkit pa, diretsaan niya kayo dyan sa VIP lounge. So, inis na inis mga kababayan si Quirobin. You see, are these Chinese the new heroes in this country? Definitely not. O ang umuusok po na pahayag ni Quirobin. He then called out Mary Solin Sugorsor, the official of the Civil Aeronautics Authority of the Philippines who is in charge of the Tugigaraw Airport. Sabi niya, please take accountability for this. Sabi ni Quirobin, mga kababayan, yan po ang nagakalungkot po sa ating bansa. Yung mga dayuhan po, maganda yung pagtrato natin. Pero sa mga kapwa Filipino po, yon, dito mismo sa ating sariling bansa, dinidiscriminate tayo ng kapwa natin mga Filipino. Kaya walang respeto sa atin yung ibang lahi paminsan. Yun ay dahil sa pag-uugali ng iilan po sa ating mga officials.
So sabi dyan, the CAAP established the Heroes Lounge in select airports nationwide starting 2019 as a way of appreciating the sacrifices of military and the police. The lounge, which has comfortable seats and free Wi-Fi connection, should only be used by uniformed personnel, including retirees, Medal of Valor awardees, and immediate family members traveling with them. Pero ang nangyari, imbes sila yung bigyan ng VIP treatment mga kababayan, sila pa yung ibinawal na pumasok doon. Pero yung mga Chinese, ayon, sila yung nag-i-enjoy mga kababayan ng VIP lounge dyan sa Tugigaraw Airport. Nasaan ang hostisya, Governor Mamba? Di ba? Alam na niya, Mr. Marabilia, si Governor Mamba love na love yan yung mga Chinese. Ayaw niya nga yung kanyang province na lagyan ng EDCA sites. Yun nga po mga kababayan ang nakakabwisit. Yan po yung post ni Ariel Kerubin, September 23, 2023, Tugigaraw Airport. After a very fruitful trip niya in Isabela and Tugigaraw the past few days, I was very disappointed to find that myself and a handful of retired generals were not allowed to use the Heroes Lounge of the Tugigaraw Airport because it was reserved for these Chinese-looking individuals. Nakita na ninyo? Ganon yung ginagawa nila dyan. Abang yung VIP lounge na yan talagang intended para sa mga retired generals ng ating armed forces. Tapos sila yung hindi inalaw na pinagamit sa mga Chinese. So tama itong ginawa ni Colonel Kerubin. I-expose mga kababayan ang kabuktutan na ginagawa ng ilang mga opisyal natin dyan sa Tugigaraw Airport. Nakakaya po yung inyong mga ginagawa sa ating mga kababayan. Kung sino pa yung mga nang-api sa atin, itong mga Chinese, sila pa yung binibigyan natin ng pagpapahalaga. Ayan po, yung mga Chinese na napicturan ni Kerubin. Ayahay ang buhay. O ngayon, ito pa mga kababayan yung isang VIP. Gusto niyo makita? Ayan po, special treatment po. Just 11 days po, oh. Ginastos. Yung confidential fund, sabi niya, Stella Kimbo bears OBP's 125 million confidential funds spent in just 11 days. Ano masasabi pa ninyo, mga kababayan? Kayo na lang mag-komento. Ayoko na mag-komento kasi nagagalit yung mga DDS. Pati yung ibang mga Marcos loyalist nagagalit sa akin. Ayan po ang laman ng balita. Alangan man hindi ko ibigay sa inyo. Yan po. Napakalinaw po, mga kababayan. Parang kidlat po yung pagastos ni Inday. The Office of the Vice President spent its 125 million confidential funds in just 11 days, even shorter than the 19 days initially detailed by Makabayan lawmakers. Representative Stella Kimbo revealed during budget plenary debates at the House of Representatives. Matindi po. Kung paano ginawa niya. Iwan ko po kung paano ginawa, mga kababayan, yung paggasta ng 125 million in just 11 days. So, sabi rito, Vice President Sara Duterte has repeatedly refused to detail how her office spent the secret funds. Ayaw pang ipaliwanag.
Ayaw magbigay. Secret nga po confidential kung paano ginastos mga kababayan yung secret funds she obtained in 2022 from the Office of the President, relying instead on statements name-calling her critics and on her allies, including Kimbo, to insist there was nothing improper in the expenditure. Basta niya, wala man na niyang illegal dyan. Basta niya, ubos na. So, sabi rito sa balita ng Philippine Star, during the lower chambers plenary debates for the proposed 2024 budget on Monday. Ngayon, Kimbo said that she was also surprised. Pati siya na bigla. Hindi din siguro makapaniwala kung paano naubos. In just 9 days, mga kababayan, she was also surprised to read in news articles that the 125 million lump sum was spent in just 19 days. Mas mahaba po yung nauna. Ngayon, mas mabilis. Parang kidlat na. 9 days, mga kababayan, ubos. 9 days, 11 days. But it was actually spent. Yung unang report po, 19 days, sabi rito. But it was actually spent in just 11 days based on the Commission on Audit Record, sabi po ni Kimbo. Mas matindi pala, mga kababayan, yung nangyari. Mali pa pala yung naging report ng media last time. Ayan, pag sabi dyan, no? Napakalinaw. But it was actually spent in just 11 days based on the Commission on Audit Record, sabi po ni Kimbo. Yan, no? Kita niya? So sabi niya, the truth is, I was also surprised when I read the news that it seemed to have been spent in 19 days. I asked COA and looked at various reports, but it was not spent in 19 days, but 11 days, sabi po ni Kimbo. Ayan po. 11 days, sabi po ni Kimbo. In mix of English and Filipino. Sa kanyang pahayag, mga kababayan. So sabi rito, if that surveillance anya, how many reward payments would that be? Reaching 11 million per day. So 11 days, just confirming 11 days. Napatango na lang po, mga kababayan, sa tanong ng kanyang mga kasama sa Kongreso si Kimbo. So sabi rito, Kimbo also said that COA is set to release its preliminary audit findings on the OBP's 121 million pesos in confidential funds on November 15 after the OBP submitted its liquidation report 10 months ago or in January. The lawmaker also called for the creation of a special oversight committee for confidential and intelligence funds in the lower chamber to scrutinize how the lump funds are spent. Di ano niya, Mr. Maravillas, yung masasabi mo dyan? Wala naman po akong masasabi pa. Kundi nakakalungkot lang kasi yung confidential funds ni Inday, napakabilis maubos po. At hindi maipaliwanag, mga kababayan, kung saan ginastos. At isa pang nakakalungkot, mas malaki pa yung kanyang confidential fund. The Office of the Vice President saka combined with the DepEd sa 625 million lahat.
Mas malaki pa kaysa sa national defense. At yung Philippine Coast Guard na kailangan nila ng confidential fund, 10 million lang po. Nagrereklamo nga po yung sabi dadagdagan. Nagrereklamo po si Commodore Tariela kasi 10 million lang niya yung aming confidential fund. But anyway, mga kababayan, bala na po kayo. Kayo na po ang mangumento dyan. Di ba? O baka lang gusto ninyo po itong itry. Firmax Firming and Lifting Cream, tinapahid po sa mga pulses in affected area. Mainam po sa paninigas na mga kaso-kasuan. Ito naman po, Automax Regen Serum. Sa mukha naman yung application. Anti-aging po siya. You will look 10 years younger than your age. Sa mga cancer patients naman po, baka lang gusto ninyo itong itry. Name sa Red Mix Fruit Drink. Hindi man po siya gamot, food supplement siya. Kaya lang, gawa siya mga kababayan sa goji berry. Yung goji berry may anti-cancer properties. O yung mga inquiries ninyo, dumiretso na lang kayo sa aming messenger sa Facebook para masagot namin agad. Ako po si Dante Maravillas. Bye-bye po. God bless.